Kagaya ng kanilang napagkasunduan, inilihim na muna ng mag-asawa ang good news sa kanilang mga pamilya. Maging sa ama ni Nick na alam ang tungkol sa kanilang kasal, ay hindi nila nabanggit ang tungkol sa pagdadalang tao ni Krisa. Naging maayos, normal at peaceful ang unang 2 linggong pagsasama ng mag-asawa sa loob ng penthouse. Unang 2 linggo na puno ng pag-ibig at pag-unawa para sa bawat isa. Noong una ay naiinis pa si Nick kapag ginigising siya ni Krisa sa kasarapan ng gabi nang dahil sa kanyang mga cravings, ngunit paunti-unti ay nasasanay ng abogado hanggang sa magbalik na silang pareho sa kanilang mga trabaho. Noong una ay pinagtatalunan pa nilang dalawa ang tungkol sa pagmamanage ni Krisa sa music center. Ang gusto kasi ni Nick ay manatili na lang ang asawa sa bahay at hintayin ang hapon sa pag-uwi niya. Bagay na mariing tinutulan ni Krisa. Hindi pwedeng gusto mo, Nick. Kailangan ko rin na may karir. Doon ako magaling. Naroon na ako bago mo pa ako maging kabiyak. Huwag mo naman tanggalin yun sa akin. Kaya ko rin naman eh. Para saan pa? Hindi mo naman kailangan kumayod. Kaya kong ibigay sa iyong lahat ng... Hindi yun tungkol sa pera o sa lahat ng gusto kong makuha gamit ang pera. Tungkol yun sa aking karera. Hindi ako pwedeng maging full-time housewife agad sa'yo. Kailangan ko rin na may sariling... Mrs. Bentacourt, hindi ko naman sinabi sa'yong hindi mo na pwedeng gawin ang gusto mo. Ang sinasabi ko ay para rin naman sa'yo at pansamantala lang naman. Mahihirapan ka. Gusto ko lang naman na pag-aanin ang buhay mo. Habang naglilihi ka, naroon naman si Miss Jen at hindi niya pababayaan ang center mo. Busangot na humarap na si Krisa kay Nick, halatang galit ng nakabalatay sa muka. Hindi pa rin talaga siya sang-ayon sa nais mangyari ng asawa. Nakikita naman niya ang point nito. Pero ayaw niya, buhay niya ang music center. Nag-e-enjoy siya. At kahit nabuntis siya, kaya pa rin niyang gawin yun. Nick, i-consider mo naman ang gusto ko. Ayoko nga, maboboard lang ako dito. Eh di sama ka na lang sa office ko, doon ka na lang tumambay. Samahan mo ko doon. Ano? Natatawa ng tanong ni Krisa. Makakapagtrabaho ka ba ng maayos kapag naroon ako? Iling na ni Krisa dahil paniguradong madidistract lang ang asawa sa kanya. Huwag kang ang overreacting. Sisikapin ko, saka mas magiging panatag ako kapag nakikita kita. Sige na, Chris. Makinig ka sa akin. Nagpatuloy pa si Krisa sa kanyang pagtawa. Makailang beses na umiling. Sobrang obsessed na yata ang asawa sa kanya. Magtataka ng mga employee niya kapag nangyari yon. Nakakatemp. Gusto rin sana ni Krisa na gawin yon. Sino bang asawang tatanggi na isama siya sa office? Hindi sila magkakahiwalay at mababantayan niya pa ang asawa habang nagtatrabaho. Kaso sobrang weird lang talaga nun. Susubukan kong kausapin si Miss Jen kapag may pagkakataon na ako. Pampalubag ng loob ni Krisa sa asawa. Alam niya kasing hindi sila matatapos kung hindi niya pagbibigyan ang suggestion nito. Bakit hindi mo siya kausapin bukas? She is on leave. Hindi pa siya makakabalik since Christmas break. Sabi umalis daw ng bansa kaya hindi rin ako pwedeng basta na lang mawala. Sinong magmamanage doon kung wala ako? Baka mapabayaan pa. Kawawa naman ang employee ko na doon na lang umaasang ikabubuhay nila. Tumangu-tango si Nick, nag-alala pa rin sa kalagayan ng kanyang asawa. Kapag ba nasa work ka, hindi ka ba nahihirapan? Yung totoo, bakit ako mahihirapan? Hindi pa naman malaki ang tiyan ko. Nanlalaki ang butas ng ilong ni Krisa. Patuloy na napansin ni Chris ang pagbabago sa katawan pero paunti-unti ay nagiging normal na lang yun sa kanya. Palagi rin namang nandyan ang kanyang asawa oras na biglang may gusto siyang kainin. Ultimo na kahit na busy ito, susugod pa ito sa music center para lang ibigay ang kanyang mga hinihiling. Huwag kang ang OA attorney, mas OA ka pa sa akin. Ayos nga lang ako. Malamang kapag malaki ng tiyan ko, saka pa lang natin malalaman kung gaano ako mahihirapan. Ako rin mismong hihiling na makakatulong sa akin kung sakaling hindi ko na kayang i-handle pa ang music center ko. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Ipamanage na lang kasi natin kung... Nick, may warning ng tono ng boses ni Krisa. Nakukulitan na siya sa kanyang asawa. Oo na, tatahimik na ako. Hindi na kita kukulitin. Siya nga pala, tumawag si mommy sa akin. Hindi raw nagre-reply sa mga message nilang dalawa, si Nati. Tapos na silang kumain ng hapunan noon at nakatambay na lang sa sala. Nakaupo si Nick samantalang siya'y nakahiga sa isang hita nito. Hindi pa man kitang umbok sa tiyan, hinihimas na agad ito ni Nick.
Lowbat ang cellphone ko. Nakalimutan kong i-charge. Bakit daw? Magsusukat daw kayo ng wedding dress bukas. Papipiliin ka na rin ng design. Bukas na yon? Gusto mo samahan kita? Si Mami at Nati ang sasama sa'yo pero kung gusto mo namang isama ako, willing naman akong hindi pumasok sa trabaho basta ikaw. Ano? Isasama mo ba ako o hindi? Malit na napangiti si Krisa. Sa puntong iyon ng kanyang buhay ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Hindi na nila napag-usapan pa ni Nick ang tungkol kay Nelia. Hindi na rin siya nakibalita sa progress ng case nito. Umuwi si Nick ng tama sa oras. Malamang ay hindi na ito nagugulo. Baka nasupalpal na siya ni Nick, nakasal na sila. Ano man ang dahilan kung bakit biglang nanahimik ito, wala na siyang pakialam. Okay, hindi mo na kailangang sumama pa. Lakad yun ng mga girls. Mahiya ka nga. Saka may work ka. Natawa na lang si Nick sa sinagot ng asawa. Napansin niya na kung komportable na noon ng asawa sa kanyang pamilya, mas komportable pa siya ngayon. Hinihiling nga niya na sana madulas ang asawa sa kanyang ina nang malaman na nilang magkakaroon na sila ng apo. Kapag nangyari yon, magagawa niya na yung pinagmamalaki sa lahat na nagsimula na siyang ikalat ang magandang lahi nila sa pamamagitan ng asawa. Ngayong weekend, pasyal tayo sa bahay niyo. Ay, huwag ka nang sumama, ako na lang, isasama ko si Daddy. Tapos kakainumin namin ito si Papa. Panimulang pangiinis ni Nick kay Krisa na kinairap na nito. Nick! Sigaw na ni Krisa na bumangon sa kanyang pagkakahiga. Natatawang muli siyang inihiga ni Nick sa kanyang mga hita. Pinindot ang tungki ng ilong at tinalikan. Nagbibiro lang ako, Mrs. Bentacourt. Ayan ka na naman sa pagiging masungit mo. Tumataas na naman ang temper mo agad-agad. Kapag yung anak natin, bugnutin sa kanyang paglabas, ikaw ang sisisihin ko. Natawa na doon si Krisa. Hindi yun magiging bugnutin ko, hindi rin siya nito patuloy na aasarin. Ibig sabihin silang mag-asawang salarin kung mangyari man yun. Hindi lang siya, hindi lang din si Nick. Unti-unti na siyang kumalma, baka nga makuha ng anak nilang magaspang na pag-uugali niya ngayon. Iha, ayos ka lang ba? Bakit ang putla mo? Kumain ka ba bago umalis ng bahay? Sunod-sunod na tanong ng ginang nang makitang babae na bumaba ng kotse at mukhang lantang gulay at wala sa mood. Tipong tamad na tamad ang kanyang itsura at napipilitan lang na pumunta upang makipagkita sa kanila. Diyos ko, pinagpapawisan ka ng malagkit. Punapan itong sinalat na ang noon ni Krisa na nakangiti. Masama ang pakaramdam noon ni Krisa, subalit hindi naman niya pwedeng i-cancel ang fitting ng mga damit at ang pamimili niya ng designs. Bukod sa naraw ng hipag at biyanan niyang babae, nakapangako na siya sa kanilang pupunta. Hindi na niya sinabi pa kay Nick ang kanyang nararamdaman at baka bigla itong mataranta pa. Maaga itong umalis ng penthouse at hindi na niya tinanong pa kung bakit. Tama nga ang hula niya, busy ang asawa tapos gusto pa nitong sumama sa kanya. Loko-loko rin talaga. Ayos lang po ako, Mommy. Ninitan lang ako at saka na-stress lang sa naging biyahe papunta dito. Nasa harap ng butik na sila kung saan naroon ng designs ng wedding dress para sa final choosing niya ng design. Siya ang unang magsusukat bago ang iba pang mga sponsors sa magiging kasal nila. Kailangan maging fit ang kanyang wedding dress nang hindi magkaroon ng aberya sa kasal. Sigurado ka, Iha. Baka nga gawa lang sa init ng panahon kung bakit ka mukhang walang energy. O hala, sige, tayo ay pumasok na sa loob ng maibsan ng init na nararamdaman mo. Nati, halika na. Narito na si Krisa. Maingat na akay pa sa kanya ng ginang na hindi na walang pag-alala sa magiging manugang. Are you okay, Krisa? Lapit na sa kanilang banda ni Nati nakakababa lang ng tawag sa kasintahan. Pinilit ni Krisa na ayusin ang hilatsa ng mukha niya habang kaharap ang biyanan. Irritable siya. Idagdag pa na nahihilo siya at parang masusukan na kapag nagtagal pa sila sa lugar na yon. Iba rin kasi ang amoy ng loob ng butik. Hindi yun gusto ng ilong ni Krisa. Alam niyang ang sanhi noon ay ang pagbubuntis niya kung kaya naman wala siyang ibang choice kung hindi ang istorbuhin sa trabaho ang asawa. Ilang beses siyang nag-send ng message sa asawa na nahihilo siya. Ngunit dahil busy si Nick ng mga sandaling iyon ay hindi niya mabasa. Nakafocus siya sa mga dokumentong nakalatag sa table niya. Iha, ayos ka lang ba talaga? Ako ang nag-aalala na sa'yo. Lumala pang pamumutla mo. Hindi na yan normal. May iba ka pa bang nararamdaman? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mahiya. Untag muli ng ginang matapos makapagsukat ng ilang designs ng dress na hindi pa rin pumapasa sa panlasa ni Krisa. Nasa labas na naman ng butik noon si Nati nang dahil sa tawag ni Albert na hindi mapakali.
Ayos lang po ako, mommy. Kailangan ko lang po ng water. Nauuhaw po kasi ako. Water? Sige, sandali lang iha ha. Hihingi tayo ng tubig. Tumayo ang ginang at lumapit na sa isa sa mga naroong staff upang makisuyo ng tubig. Tinakpan na ng kamay ni Krisa ang bibig ng maduwal siya. Hindi nakita ng ginang dahil nakatalikod sa kanya. Namula na ang kanyang mga mata, naluluha na yon. Tumindi pa ang hilong kanyang nararamdaman. Thanks, ngiti ng ginang na mabilis na sumunod ang staff. Bumaling na siya sa daughter-in-law niya. Mamaya ka na magsukat ulit ng wedding dress, iha. Tama na muna yon, baka dahil doon kaya ka ganyan. Magpahinga ka na muna. Mukhang hindi maayos ang lagay mo. Parang nasusuffocate ka na yata. Kaya pa ba? Pwede naman nating i-reschedule ang pagpunta dito. Huwag mong pilitin ang sarili mo, ha? Sige po, mami. Pero kaya ko naman po. Tumindi pa ang pagkahilo ni Krisa kahit na hindi na siya nakakikilos pa doon. Isinandal na niya ang katawan sa sofa at marina ipinikit ng mga mata habang nakatukod ang isang kamay sa gilid ng ulo. Hinilot-hilot ng sentido niya. Umaasa na baka mawawalang pagkahilo kapag ginawa niya rin yon. Nataranta naman ang ginang sa nakikitang itsura ng manugang. Matapos na uminom ng tubig ay hindi pa rin umaayos ang pakiramdam ni Krisa. Nasa labas pa rin noon si Nati. Walang kamalay-malay pa rin. Ano bang nararamdaman mo, Krisa? Kung hindi kaya ng katawan mo ngayon, pwede naman nating ituloy na lang sa ibang araw ang fitting. Magsabi ka lang, hindi mo kailangang mahiya. Ayos lang yun. Hindi na magawang sumagot ni Krisa. Oras kasi na gawin niya yon, ipaniguradang madudulwal siya at magsusuka. Nalamig pa ang pawis niya. Hindi nakaligtas sa mga mata ng ginang na mas nabahala. Sandali nga at tatawagin ko si Nati. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Diyos ko, nababahala na ako. Hagas na tanong ng ginang na mabilis nang lumabas ng pinto. Matapos na ibilin niya sa staff, napakitingnan na muna doon si Krisa. Nati, tawagan mo ngang Kuya Nick mo? Feeling ko Ma'am, ikaw na lang. May kausap pa ako. Can't you see? Natalia? Pindidilat pa ng mga mata na hindi na alam ko ano pang gagawin. Akin ang phone mo. Baka hindi ako pansinin kong number ko. Saglit lang babe ha. Uunahin ko na muna to si mommy nang manahimik na. Tatawagan na lang kita ulit mamaya. Bye! Ibinigay na ginang ang phone sa bunsong anak, aga naman tong denial yon. Nang makitang tawag na inisinagot niya ni Nick kahit na busy siya. Hindi kasi ito basta tatawag kung walang kailangang na mahalaga. Nakita rin niya na may mga message ang asawa pero nagdesisyon siya na mamaya na lang niya yun iintindihin. Minamadali niya ng trabaho dahil oras na matapos yun ay makakauwi na rin siya at makikita niya na ito agad. Minuminuto niya kayang namimiss ang asawa. What is it, ma'am? Medyo busy pa ako ngayon. Inabot na ni Nati ang phone sa ina. Hindi na pinatapos ang kapatid. Iho, yes po. May problema ba? Kasama niyo na si Chris? Oo at nag-aalala na ako. Putlang-putlang magiging asawa mo. Pinagpapawisan ng malamig at saka nahihilo raw siya. Mukhang masamang pakiramdam niya. Pinilit niya pang pumunta. Nick, worried na ako. Ano bang gagawin namin? Itigil na muna ang pagsusukat? Diyos ko, hindi siguro siya kumain. Napatayo na sa kanyang inupuan si Nick nang marinig yon. Bago pa siya makapagsalita, ay naulinagan na niya ang sinasabi ng staff na butik na nagpataranta pang lalo sa abogadong wala sa wisyo. Mrs. Bentacourt, nawalan po ng malay tao ang kasama niyang bride. Halos paliparin na ni Nick ang kanyang sasakyan patungo ng butik kung nasa ng kanyang asawa. Wala siyang pakialam kung may masabitan man ang kanyang sasakyan. Ang mahalaga ay makarating siya doon agad at makita ang asawa. Panay ang mura ni Nick habang nasa biyahe. Nakailang palo pa siya sa mahigpit na hawak niyang manibela. Sinisisi niyang sarili kung bakit tinayaan niya itong mag-isa. Dapat talaga ipinilit niyang samahan ito kanina kahit na nagmamatigas siya. Hindi niya ipinagkatiwala na kaya ni Chris ang lahat. Come on, kung kailan ako nagmamadali saka pa magkaka-traffic. Shit! Gusto niyang tawagan ng ina't kamustahin ng asawa pero baka lalo lang siya madistract. Kapag may marinig siyang wala pa ring malay ang asawa, baka mapano rin siya. Marahang tinapik-tapik ni Mrs. Bentacourt ang isang pisngi ni Krisa. Habang si Nati naman hindi na alam ang gagawin. Panay ang silip niya sa labas ng pintuan. Hinihintay niya ang kapatid na dumating. Napalibutan na si Krisa ng mga staff na natataranta na sa nangyayari. Kung ano-anong haka-haka ng binibigay na dahilan ng pag-collapse ng bride. Kaya mas lalo nadagdagan ang pag-alala ni Mrs. Bentacourt sa manugang. Isa sa mga haka-haka doon ang umagaw ng pansin sa ginang at Nati na natutop na ang bibig. Biglang natuwa sa narinig. Hindi nila hiniling na mahimatay si Krisa pero kung yun ang dahilan kung bakit hindi. Ma'am,
Hindi nga kaya buntis na siya? Hindi lingid sa kanilang dalawa na nagsasama na naman ang dalawa sa penthouse kaya hindi imposible na mangyari ang bagay na yun na matagal na nilang hinihiling na magkabunga to. Aba, malay natin. Yan ang iklaro natin sa kapatid mo mamaya pagdating dito. Tugon ng ginang na mababakas ng excitement sa kumikinang na mga matang nakatingin sa babae. Hustong pupungas-pungas na dumidilat si Krisa ay siya namang dating ni Nick. Pabalagpag niyang ipinaradang sasakyan sa parking. Walang pakialam kung dalawang parking lot ang kanyang sinakop. Emergency ang ipinunta niya doon kaya understandable to. Chris, sa pintuan pa lang isigaw na nito na kulang na lang imadapa siya doon. Hinawi ni Nick si Nati na sumalubong sa kanya upang mapuntahan lang niya ang asawa na nakahiga sa sofa. Buong-buo ng pawis ni Nick sa mukha na dala ng matinding pag-aalala. Ayos ka lang? Ano masakit sa'yo? Nandito na ako, baby. Napalayo ng mga staff na onlookers lalo nang yakapin ni Nick ang asawa na animoy may nangyaring masama dito. Napanganga naman ang ginang na napatayo na rin na makita na halos maiyak ng anak habang niyayakap si Krisa na nahimatay lang naman ng saglit. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Mabilis ang naging pag-iling ni Krisa na umayos na ng upo. Wag na, pahiran mo lang ako ng katiin ko para tuluyang mawala ang hilo ko. Nasaan ang katiin ko? Tukoy ni Nick sa ointment na palaging dala ng kanyang asawa. Nasa bag ko, nang hinang boses na sagot ni Krisa. Makahulugang nakatinginan si Mrs. Bentacourt at Nati na nagmamasid pa rin sa lovers na animoy silang dalawa lang nandung tao. Literal na walang pakialam sila doon sa paligid nila. Anong kating ko? Mahinang bulong ng ginang na naon lang yata narinig. Hindi ko rin alam, mommy. Kuryosong boses na sagot ni Nati. Sinundan ng tingin ng mag-inang bagay na kinuha ni Nick sa loob ng bag ni Krisa. Dali-daling binuksan yun ni Nick at pinaamoy kay Krisa na unti-unti nang nawala ang hilo. Hindi rin alam ni Nick ang bagay na yon, nakilala niya lang ang ointment sa paglilihi ni Krisa dahil palagi nitong inaamoy yon sa gabi. Nung una'y nagagalit pang abogado, ngunit nang nakasanayan niya na naging baliwala na lang iyon sa kanya, na immune siya. Kamusta nang pakiramdam mo? Getting better, baby, ha? Marahang tinango ni Chris ang kanyang ulo, napalinga na sa paligid. Hindi niya na mapigilan na sarili na makaramdam ng kahihiyan sa mga kasamang halatang nagulantang. Pasensya na po, mommy, Nati. Lumapit ng ginang sa kanila na akmang sasabihin na ang opinyon niya nang dugtungan na ni Chris ang kanyang litanya at ang posibleng naging dahilan kung bakit siya nahimatay. Kulang lang talaga ako sa tulog kagabi, hindi dahil buntis ka kaya ka nahimatay? Walang filter na diretsang tanong ni Nati. Nagkatingin na sina Nick at Krisa, nag-usap ang kanilang mga mata kung aamin na ba. I am just kidding, Krisa. Kuya Nick, dagdag ni Nati ng kurutina ng kanilang ina sa pagiging walang preno ng bibig nito. Malay ko bang inunan niya ng gawin ng pamangkin ko? Natawa na lang din si Nick at Krisa kahit pa nasa dulo na sana ng dila nila ang pag-amin na gagawin. Minabuti nilang isave na lang ang bagay na yun after ng kanilang magiging kasal. Hindi na umalis pa si Nick. Sinamahan niya sila doon hanggang matapos ang pagsusukat nila. Yung tipong kahit anong taboy ni Krisa, hindi niya magawang mapaalis sa tabi ang asawa. Kaya naman namin eh. Anong kaya? Kung kaya nyo, hindi niya na sana ako tinawagan. Kung alam sana namin na may gamot pala sa hilo si Krisa, hindi kami tatawag sa iyo. Gate ni Nati sa pagiging matigas ng ulo ng kanyang kapatid. Hindi tuloy nila masama si Krisa na mamasyal ng mall nang dahil sa insidente. Wala man lang kasing kahit anong warning. Sa sunod na lang kayo gumala, iuwi ko na muna si Chris at baka mahimatay na naman. Walang nagawa doon ng mag-ina ko hindi ang tanawin na lang ang pag-alis ng sasakyan ni Nick kung saan lula ng mag-asawa. Makahulugan na muling nagkatinginan ang mag-ina. Mami, naniniwala ka ba na kulang lang sa tulog si Krisa kung kaya nahimatay? Iyon ang sabi nila, bakit sa tingin mo may iba pa bang dahilan? What if buntis si Chris at ayaw palang ipaalam sa atin ang bagay na yon? Nati, walang dahilan para maglihim ang kapatid mo sa atin. Excited yon kaya sasabihin niya kaagad. Tigilan mo na nga yung pag-iisip mo ng masama. Mamaya baka hindi naman talaga. Humakbang ng ginang patungo ng kanilang sasakyan. Halika na, tayo na lang ang magtuloy ng nauna nating plano. Kaunting panahon na lang din naman at ikakasal na sila. Mahihila na natin si Krisa kung saan natin gustong pumasyal. Pinahaba ni Nati ang kanyang uso. May pagdududa pa rin siya kina Nick at Krisa. What if nga, mami? What if lang? Sobrang worried kaya ni Kuya Nick. Nakita mo naman ang mukha niya kanina, hindi ba? Akala mo naman na paano na. Muling banat ni Nati na sa loob na rin ng sasakyan. Hindi siya pinansin ng ginang na nahulog na rin sa subject na yon ng isipan. Masyado pang maaga kung mag-a-assume sila. Pero sa tingin niya doon, hindi naman patungo ang lahat. Baka ma-pressure pa ang dalawa. Hayaan mo na, malalaman din naman natin sa bandang huli kung tamang hula mo. Sa kamahal lang ng Kuya Nick mo si Krisa.
Kapag mahal mo, malamang mag-alala ka na sobra. Pabayaan mo na sila, huwag ka nang makialam. Ikaw talaga, ang hilig mong makialam sa buhay ng iba. Baka ikaw ang buntis. Ganun na lang ang ginawang pag-iling ni Nati. Ako? Buntis? Kung buntis ako, mami, sasabihin ko kagad sa'yo para magpa-banquet dinner ka na sa mga amiga at amigo mo. Patol ni Nati na malakas na rin doong humagalpak ng tawa. May kinailing ng ginang.